Ating, wow, ang kamatis natin namumulaklak na. O, ano siya dyan? Yee! Look ka, guys. Look ka, guys. So, yee! May salad na po tayo. Löffel nicht den. Komm ich da nicht rein. Alam niyo po. Wow! Feeling ko nasa ano ako sa mall. Oliver is a barkeeper. Bakit ba? Mr. Barkeeper number 1. Hi guys! Welcome back to another vlog! It's may Oliver Cagas Gaming Car. Guys, ngayon po, for today's video po, pupunta po tayo ngayon sa labas. At bakit po, mag-harvest po tayo ngayon ng lettuce. Kasi po, mag-salad kami, bumili si Dad Egbert ng salad doon. And then sabi ko, yung lettuce natin ay pwede na siyang ma-harvest. So, pwede na tayong magkuha noon. Ano kasi siya guys? 3, 6, 9. I think 9 yun. Tingnan natin ulit kung 9 ba talaga. So, punta tayo sa labas ngayon and mag-harvest tayo. Nagdala-dala pa tayo dito ng ano. Diyan natin ilagay. Sabi kasi ng mga parents ko, isa lang daw na dali ang kukunin para meron pa kami kukunin. Pang ano lang kasi ang guys, kasi bumili kami ng salad, no? Maliit lang kasi yung nasa plastic. Ito sabi ng dalawa. Kuha ka lang ng maliit, Oliver. Isa lang. Isang lettuce. Mas healthy ko pag salad muna tayo ngayon. So, salad. Ay, bakit galit ako? Charot lang. Ang init ngayon guys. Ay, tingnan nyo po. No? Grabe na over naman sa kainit sa Germany. Ay. May mga tao doon sa labas. Oh. Punta tayo dito sa ano. So, kapag dito tayo na side, it means dito talaga ang ating garden. Garden of Eden. Wey! Binuksan ko yung kagasi para makahinga naman sila kasi kapag sarado, wala masyadong hangin. Kaya umaga, pumunta ko dito, binisita ko to para mahanginan siya. Diba? Sabi ng mga parents ko kapag super init na, buksan na daw ito kapag mahangin. Sinesarado lang to namin guys kapag mainit, maulan-ulan or hindi lang maulan. For example, kapag malamig na talaga, sinarado para makainit siya. Kasi init kasi ang makapag-grow sa isang halaman, diba? Lalo na kapag ang halaman ay for tropical. Ito, gagaya itong kamatis. Yung laki ng kamatis ko, guys. Oy. So, dito na tayo, be. Ito yung lettuce namin. Oh. Lettuce na tinanim ni Ali. Tinan nyo. Ay, hindi pala to 9 guys. Uy. Ano pa to? 1, 2, 3, 9 pala talaga. Uy. Hindi na ako marunong magbilang, ha. Yung laki-laki na. Oh, the best. Ang sabi ng parents ko, isa lang daw. Hindi, isa ang kukunin. Ang laki-laki ng ating lettuce, no. The best talaga si Oli. Thank you, Lord. Meron akong meron akong green thumb. Diba? Oh, nabuhay talaga yung mga pananim ko. Wee! Kasi ang lettuce naman kasi, it's easy to plant it. Wow. Sabi naman talaga mag-explain, no? At tingnan nyo itong mince natin, peppermint. Ito mince. Na-survive siya, oh, diba? Oh, survivor kasi siya. At ang ating, ang ating kamote, oh, diba? Gusto ko sa kamote guys ba? Gusto ko siyang kunan dapat dito para mas marami siyang gaganito, mas maraming makaano ba yung steam niya, mas dadami kasi yung talbos niya. Ito pumunta na siya. Ito yung binili ko, ito yung binili natin. Dumadami yung ano niya, no. At ito naman yung pinatubo ko, ito. Ito yung pinatubo ko, di ba? Ganun ko pa siya. Pinatubo ko lang siya. So gusto niyang papunta na siya doon guys. So tingnan niyo, no. Well, at ang ating kumusta ka naman dyan? Sayote, di ko alam kung mag-survive ba to. Feeling ko hindi. Pero lumabas naman yung sprout niya. It's better, but itong sayote na to, hindi na ako mag-expect. Kasi masakta lang tayo kapag ma-expect tayo, di ba? Through the years. Ang ating paprika ay wow! Look at this! Our paprika. Or bell pepper. Tingnan nyo. Well, may bulaklak na siya. So, di ba, sabi nila kapag after bulaklak, it means bunga agad. Pero bulaklak mo na siya. I-embrace mo na yung pagka-flower mo dyan, ha? Kasi ako, nag-embrace din dito. At ang ating, wow, ang kamatis natin, namumulaklak na, tingnan nyo, Wee! The flower is flowering. Wee! At itong sa other side, saan ba? Iba. Uy, doon din, namulaklak na din guys. Tingnan nyo, Uy. Kita ka, ayan, doon, yan. Bulaklak yan. At yung sa kabila, ito, bulaklak, The flower is flowering, ayan.
So ito pa oh, bulaklak. After nito, bunga. Bunga ang mangyayari nito ka guys. So dito na side ay mga kamatis siya, di ba? Nakita nyo naman. Mga kamatis yan to ka guys. Pero, after, ang gagawin ko si ka guys, kasi pag lumalaki na to at saka maraming bunga, di ba ano na siya, like, mahirapan na. Mahirapan na yung puno ng kamatis, di ba? Kasi mabigat na siya kasi dahil sa bunga. So ang gagawin natin, I think this year, or ang gagawin natin, after ko mag-harvest ng mga salad dito, iano ko siya dito, ihikot. Iano siya sa may pisi dito para maano siya dito, di ba? Ito yung purpose niya, bakit may sungkod sila. Kasi iano natin siya diyan, ipaikot-ikutin natin. Kagaya ng kanta ni Sarah, ikot-ikot lang, di ba? So, ipaganon siya. Meron ako doon, binigyan ako ni Dad Uwe. Sabi niya, Oliver, kapag ano ka na ng kamatis mo, ito yung gagamitin. Kasi, kapag hindi natin siya ihikot dito sa may sungkod, ang mangyayari, yung bunga o yung puno ay mag-fall down. Fall down. Kasi dahil po sa, nahirapan na siya sa buhay niya. At saka ka guys, ngayon, meron pa akong sasabihin sa inyo. At meron pa ako ipapakita sa inyo before ako mag-harvest. Ay, pipino. Cucumber natin, oh. Lumalaki na siya ka, guys. Tingnan nyo, oh. Ang pipino talaga, naghanap talaga siya ng makakapitan, oh. Kumapit talaga siya, oh. Sinungkod ko lang to, ha. Sinungkod. Nilagay ko lang siya dyan, oh. Kumapit lang siya ng kusa, oh. Diba, sabi, ha. Pakapit naman dyan, kasi gusto ko pang pumunta sa itaas. At dito, kumapit din siya dito. Ito, oh. Wala siyang makapitan, diba? Kawawa ka naman. Ay, ito, lumalaki na. Pero hindi pa siya namumulaklak, but maybe not. Maybe not. Alam nyo po, itong room na to, itong Givex house or greenhouse na to, ay mabango. Bakit mabango? Kasi po, namumulaklak ang ating kalamundin. Ito, oh. Ang bango ng bulaklak niya kagad. Ito, oh, yung kalamundin ko. Doon. Ito, oh, di ba? Bulaklak. Dito naman kay Dad Uwe, namulaklak po to kagad. Pero yung bulaklak nito na ano na siya, namatay, nawala na yung bulaklak kasi po, mag-form siya into, ano ba mag-form niya? Into bunga. Kaya nawala na siya, di ba? So, maganda talaga na mainitan to kasi, di ba, mga lemon, mabuhay talaga, gusto nila na mainit, di ba? So, yung bunga natin dito, yung pinapakita ko sa inyo dati, lumalaki na yan, oh. Lumalaki na ka, guys, oh, di ba? Malaki na. Ito di mga bunga, oh, di ba? Ay, thank you talaga, Lord. Masaya ang puso ko at meron na tayo dito mga malaki na sila. Diba? So, ngayon, ilagay ko po kayo dito kasi mag-harvest na po tayo ng ating first harvest po ng ating lettuce. First harvest ng ating mga pananim. Next time, mag-harvest na dito mga itong kamatis, itong cucumber. Mahilig na pa naman ako sa cucumber, pipino kasi po sa sausawan ko. Kunwari, mag-grill kami, gumagawa ko ng sausawan na toyo, suka, meron pang onions niyaan, meron pang ginger. At the same time, may kamatis pa yan, at saka cucumber. Kapag wala yung cucumber, wala. Diba? So this time, may cucumber tayo. So yan ang gagawin natin siyang sa sausawan. And then, gumagamit din kami ng cucumber palagi kasi po sa hotel guest namin, pag breakfast, nilalagyan namin cucumber kasi mga guest namin kumakain ng cucumber at saka kamatis for breakfast. Sabihin kasi nila para pang healthy kasi yan, no. So, nilagyan talaga namin yan. Nagbibigay kami. So, this time, kapag mag-harvest tayo, hindi naman kami makabili. Kasi meron naman kaming puno. Sabi namin sa guest, fresh from the garden po yan, ha. Ay, bakit naarte na ako? So, I think this time, it's time to go. Ha? It's time to go. Ito na, let's harvest. Lagay natin dito. So, let's harvest na sa ating cucumber. Let's harvest na sa ating lettuce na ating tinanim. Ito ang una natin kukunin para may, ano siya dyan. Yee! Look ka, guys. Yee! Look. Nag-harvest po tayo ngayon ng lettuce na ating pananim. May kasabihan po tayo kapag may tinanim, meron tayong nanakawin. Kapag may tinanim ang kapitbahay, may nanakawin si Oli. Charot lang. Ako po nagtanim ito, sinasabi ko sa inyo. Ito ka guys, so, yee, may salad na po tayo.
Huy, ang init sa loob. Yan, oh. Thank you, Lord. Thank you kay Lord, oy. Super happy ako kasi yung mga bunga, ang ating matinanim ay namumunga din. So ngayon, hugasan natin at saka ilagay natin sa salad ni Dad Egbert kasi nagsalad pa siya ngayon. Tapos mag-grill kami ng sausage. Wow, ito na po yung salad ko na kinuha. Salad na hinarvest ko ngayon, kakainin na po namin. Ilagay po dito sa aming salad na nagawa. Diba? Danke, Oli. Hast du das gepflanzt? Wunderbar gepflanzt. Geplant. Geplant. Thank you, Oliver. Oliver! Schön, ne? Wahrscheinlich hast du den heimlich gekauft. Ich habe nicht gekauft. Natürlich. Du bist heimlich mit dem Scooter losgefahren, hast ihn gekauft. Oh ja. Wahrscheinlich. Tapos kagis, ilagay natin dito kasi po gumawa mo kami ng salad, no? Tapos ilagay pa talaga siya dito. Ayan, oh. Ito yung ginawa Dad Egbert. Oh, fresh from the garden. Our first harvest this year. Na? Ja, sieht gut aus, ne? Fresh. Fresh. Ich will probieren, ohne Soße, ohne so. Gib mir auch ein bisschen. Danke. We went to try. Okay. It tastes like grass. Right? Schmeckt, wie schmecken soll, nach Salat. I thought I am a goat. Goat eat grass and horse. Wie ein Rabbit. Rabbit. We are now a goat or a horse. Das Andi. Deng. Ha? Dienst mir keine Coutons. Cornicotons. Naglinis po kami dito kasi na nyo, di ba? Super linis na po yan. Kaya na! Kagis, ang ganda talaga, no? Kapag may mabait kang kaibigan, at saka mabait ka din sa kaibigan mo kasi may bigla na lang na mag-ring sa bahay. May ring na magchat-chat. Oliver, may ibigay ako sa iyo na halaman, gulaman. Ayan. Nilagyan ko na po ito ng milk kasi po lumapot siya dahil po sa Zanner or sa cream. Alam niyo po kasi may magbigay nito. Hindi ko po sasabihin, baka hingaan niya siya. Ay. Ang nagbigay po nito kagad sa si Vanessa. Kilala si Vanessa, di ba? Si Vanessa kasi mahilig siya magluto ng mga ano dyan ng mga dessert. Macaroni, gulaman, mga... Yung alam mo yung pampalamig dahil sa mainit na panahon. Marunong siya niyan, mahilig siya niyan. At saka, good thing ay namimigay siya. Dapat lang, Vanessa, mamigay ka talaga. Anong mga pinagawa dyan, mamigay ka. So ngayon po, kanina hinatid to ni Kuya Howie kasi binigay niya to kay Harvey tapos para magsabi ni Vanessa hatiin daw namin ni Harvey at ako. Sabi niya bigyan mo daw si Oli. So kanina hinatid ni Kuya Howie kanina kasi nagtrabaho man siya dito sa Badla Aspe. So diniretso na dito sa bahay. So ito ay gulaman. Oh, may mga ano Ay, meron siyang coconut. So, ilagay po natin dito kasi dito siya kakainin. Kasi feeling ko di ko siya maubos ngayon. Kasi ang dami-dami nito. Hindi na siya malapot, Harvey. Kanina malapot to. Ngayon, hindi na masyado. Bigyan natin ng mga percent ito, pero I know si Dad Uwe, hindi siya kumakain ito. Si Dad Uwe kasi, ano siya, pahikan siya sa mga pagkain, pero si Dad Egbert, hindi siya pahikan. Lahat tinatry niya. Si Dad Uwe, ano niya kasi, parang pahikan siya because it's not because pihikan siya kasi maarte. It's because of his health. Naging ano na siya ngayon. Namili siya na kung ano kakain-kainin niya, ano niya sa katawang lupa niya. So, itatry na po natin before natin sila bigyan. Ako muna mag-try kasi ako man binigyan, di kayo. Thank you, Vanessa. Alam nyo, nashock ako kasi may Oliver, may bigay ng gulaman para sa'yo. Si Vanessa naggawa. Siya, hello, uy. Naisip nyo pa talaga ako. Iba talaga kapag may mabait kang kapitbahay, walang password ang wifi. Pag may mabait kang kapitbahay, it means, bibigyan ka nila kasi mabait ka din. Kasi hindi ka mabait, kahit kapitbahay kayo, hindi ka mabait, hindi ka bibigyan. Pwera na lang sa mga German na kapitbahay natin, kahit
Mabait. Kahit mabait sila sa akin, mabait ako sa kanila, hindi sa nagbibigay. Kasi hindi nila culture yun na magbibigayan. Tayo na kasi yung mga Pinay mahilig magbigayan, maghiram ng mantika. Baka may mantika dyan, naubos na ako. At hiram ng bigas. Kagaya sa atin, pwede pa hiram ng bigas dyan. Ibabalik ko lang bukas. Dito sa Germany, walang ganyan. Lapo talaga siya, no? Ang sarap. Vanessa, thank you so much nito. Baka may gagawin ka pa dyan, Vanessa. Wag kang mahihang magbigay. Oh, that over. Ich habe hier Erdbeeren püriert. Strawberries. Ich wusste nicht genau, wie viel ich brauche. Okay. Dann habe ich 200 Milliliter. Andy? Andi. Ich habe Erdbeeren in dieser Maschine püriert. Okay. Davon habe ich 200 Milliliter in dieses Glas getan. Ang sinasabi niya ka guys ay meron siya strawberries na Put it here in the machine. in the machine. What is the name of that machine? Slush ice machine. You know what? She make ice from this. You know the From the ingredients. you know what? This machine I always saw it in the coffee house or the mall Maybe. because someone wants to sell milkshake, everything. I haven't seen it. Maybe. Normally I saw it in the mall. Now No? this is the rest. Oo. May ginagawa din siya. It's a half. It's a half. You put it. How did you know that? Uwe, Die Waage zeigt das an. how did you know this kind of thing? Andi, hau Ninja. ab jetzt. Is that from Ninja Turtle? Ja. Ja. So, jetzt habe ich 95. 100 brauche ich. Das reicht. Das kippe ich jetzt auch mit hier rein. Iba Das talaga heißt, ich daw habe- kapag may pera, bakit ano na lang pinagbibili? Kasi summer. Kannst du mir bitte meinen großen Löffel geben? Because it's Weil- summer ngayon dito sa Germany, kahit ano na lang pinag-aabalahan Aus der nila para Schublade, talaga die Suppenlöffel. malamigan ang mga lalamunan ng mga German na to. Ba talaga pag may pera, kahit ano na lang pagbibili nila Nein, sa pera nila. den Suppenlöffel, nicht den. Damit komme ich da nicht rein. Alam niyo po, sa mall ko lang to nakita. Sa mall marami nito kasi nagbibenta ng mga inumin na malalamig. Ngayon, nasa bahay na namin, nakita lang sa mga ginagawa na niya. Ba talaga, oh. Mamaya, ipakita ko sa inyo kung anong mangyayari niyan. And, tara. So, now, Yeah, now. Guys, ano po to siya? Itong nilagay niya ay natural strawberry without sugar added. No sugar added, right? Only strawberry. What is that? I take Erdbeer Secco. Okay? What are you going to make? Strawberry daiquiri? Huh? Aromatisierter, weinhaltiger Cocktail. Uwe? Was willst du hier machen? Strawberry daiquiri? 500, ja, Echt? 500 Milliliter. That Egbert told me before, in your cinema, you have something like this. Ja, Yeah? ja. Okay. But a bigger one. Very big. And you sell like something like this in the Yes. in summer. Ja, ganz Jahr. Yes? So sabi niya, sa sinihan nila dati ka guys, before yun nabinta, meron siyang ganyan, malaki lang daw yun. Kaya marunong siya gumagawa nito. So, now Kaya nung nakita niya to sa online, binili niya agad kasi daw I put it gusto niya to. here. Also in the machine. Okay. I think you're experimenting. Experiment. I can help you. Uh-oh. So, now. Wir brauchen Strom. Kannst du mal bitte. Geht das? Electricity. Ja, ich komme etwas näher.
Machen wir schon mal rein. Nur eben mal so. Aber nicht an das Kabel. Will das Ding? Here. Weiß ich nicht. So, kailangan namin kuryente para gana to kasi hindi po siya nakasaksak. Without electricity, it's not useful. Right? Yes. You're so right. Ich guck gerade mal nach dem Kabel. Wow, nalagay na po niya lahat guys. Ito po nalagay niya, yung smashed strawberry. Smash talaga o mashed strawberry. At saka itong, what is it? Rababa, red bear sickle. Ito. Basta red bear, strawberry pa rin ang flavor ha. Ilagay niya dyan. Kasi gagawa po kami ngayon ng strawberry daiquiri para hindi na kami bibili sa restaurant. So we cannot buy anymore in the bar. So we're gonna make ourselves. Yes. You're so right. Huh. Nakasaksak na po. Natatawa ko guys ba? Kasi po, di ba, sa mall ko lang talaga to nakita na maganito. Wala naman sa bahay kasi sino pang bibili nito? Di ba? Sa mall lang talaga kasi sa mall ay marami mang magbibenta ng mga panlamig. Ito mga choices ka guys. I Ayan. press slush. Slash. Ooh! And now I can select the temperature. And now it's moving. Iba talaga, oo. If this is the temperature. And now, Wala kaming ganyan sa amin. was? We don't have something like this in the house. Yeah. And now you have to wait what the Until machine makes with this ingredient. we have to wait until Ja. haben schon. Habt ihr jetzt schon alles genommen? Das kannst du aber noch ausquetschen. Was ist denn hiermit? O, di ba? Nasabi ko sa inyo, di ba? Sabi ko ba, nung nakita ko to guys, nung nakita ko to, na ano ako na-shock. Sabi ko, ha, sa mall ko naman to nakikita, magito ganito eh. Kahit patuloy, nasabihin ko ngayon guys, pero na-shock pa rin ako kasi po, not in my wildest dream na makakita ko ganito na sa bahay lang na kami gagawa. Kasi di ba kapag gusto ka bumili ng mga frozen milkshake nito, mga frozen juice, meron pang ganito, slush, frozen cocktail, frappe. Punta ka ng mall, may nagbibenta doon. Hala, magbibenta na lang pala ako nito dito. Sino kayo bibili, no? Calling Daniel and Harvey, please come here and let's make it. Pwede na tayo ibibenta kasi kaibigan man natin yun. Ove, this is good if we have visitors in the house. We're gonna make this. No? Danach machen wir Deko. Oh, maganda to kapag may mga visitors sa bahay or kapag may birthday celebration. O, what do you want? What do you want here? Yes. What do you want from me? Ito, no? Na shock. Na happy. Okay, I can explain. The silver convention, this one, get cold. Get cold. And then here you have something to put the ice, what's cold. Uh-huh. And where's the ice there? Into the bottle. Where's the ice? Es dauert Okay. 15 bis 60 Minuten. Ah, es dauert lange. Ja, du musst immer wieder mal gucken. And then, after that, you make... Ja. Can I want to try it later. I'll make Ja, it by myself. Natürlich. Natürlich, K-Geist. Natürlich, kage. Was hat er denn jetzt? Guys, while naghintay po tayo doon ng ating yung inumin ni Dad Uwe, kasi po it takes 30 to 60 minutes po siya before siya magiging, alam mo yung fluffy, yung ano talaga siya, like, yung meron na siyang ice na, meron siyang ice, tapos inumin mo siya using straw. Oo. So, well, ginagawa namin yun kasi it takes 30 to 60 minutes siya, mga ganun, in between. So, magluto tayo, mag-grill tayo dito sa labas.
At si Dad Egbert naman po ngayon, gumagawa siya nung, yung, sa salad. Oo. Yung, nagsalad siya, tapos nag-harvest din tayo doon ng, diba, yung first harvest natin sa salad doon sa labas na lettuce. Ayan. So, magluto tayo ng chicken piece. Ang pangalan nito. Chicken Henshin Innenfilet Spicer. Ito mga ganito kagas, makita mo to sa China restaurant na buffet kapag kakain ka sa buffet doon. Marami silang ganito. Ngayon magluto tayo dito kasi masarap sa salad. So tonight, magsalad tayo. No rice. Natawa ang mga parents ko baka, uy, Oliver, yung lettuce mo, ang ganda. Maganda ang pagkatubo daw. At saka very green. At saka 'di ba, yung dahon daw hindi sira, hindi kinakain ng mga uod kasi 'di ba, madalas mga yung dahon ng lettuce kinakain ng mga mananap, mga insects. But sa akin daw hindi daw kinain. Kasi nga sinisirado namin yung namin Givex house or greenhouse tuwing gabi. Hindi namin yan in-open pag gabi. Kasi po, yun ang time na lulusob ang mga mananap. Mga insekto, lulusob sila. Sarado natin to. So sabi ng parents ko, kakain muna daw kami ng hapunan before iinom noon kasi baka sakit yung tiyan natin kasi malamig yun, diba? So dapat merong laman ng tiyan. And then after that, pwede nang kumain. At after that, pwede nang inom. At least may laman ang tiyan kasi baka maano tayo niya noon. Nasabi ko talaga sa inyo, guys. Try outfitan natin nga, guys. Oh, very lawlaw, maglawlaw. So, kanina ba, nag-picture kanina, guys. Itong short na to ba? Very, talaga, kay Dad Egbert man to. Itong short. Itong short to kay Dad Egbert. Kaya tingnan nyo, ang laki, no? Malaki siya hanggang dito. Normally, yung short ko, kasya lang talaga sa akin. Hindi na kailangan ng mga ganito. Ito, si Dad Egbert, ayaw niya nito. Sabi niya, Oliver, gusto mo na to? Kasi nga, sabi niya, maliit daw sa kanya. Kapag sinusuot niya to, super sexy niya. Sabi, sa'yo na lang to, Oliver. Sabi ko, sige na nga lang. Madami ko namang short, pero binigay man niya sa akin, ina-accept ko. Kapag meron siya binibigay sa akin kagad sa mga parents ko, ina-accept ko yan kasi baka hindi na tayo bigyan susunod. Tapos ginagamit ko na yung binibigay nila guys. Kasi di ba kapag may bibigay sila sa iyo, gagamitin mo talaga. Blessings yan. Hindi lahat na matao bigyan. Di ba? So sabi naman ng mga parents ko, bakit binuksan ko? Sabi ng parents ko, pag hindi mo to kasya, ibigay mo lang to sabi niya ko, pag malaki sa'yo, ibigay mo lang sa mga kapatid mo. Feeling ko mabigay ko talaga to. So what are you doing? What is that? Decoration. So that is strawberry. Marunong talaga sila ube mga ganyan guys ba? Bakit? Meron kasi silang dati, di ba? Sinihan ka. Pag may sinihan ka, marunong ka talaga maggawa ng kung ano-ano para lang talaga marketing para pang paano sa mga tao magbili-bili. Kailangan ng Deco talaga, deco. So now, bata. So, Passt da nicht an die Kamera hin? It's finished. Just like that. Char. Can I? Here? Ja, runterhalten. Wow. Feeling ko nasa ako sa mall. Gut, das läuft dann gleich über. 5 euro. 5 euro. Oh, can I? No, eins. Kung gusto niyo bumili, bili lang kayo dito sa amin, ha? Or kung pumunta kayo dito, libre na kayo. Oh, great. Wow! Thank you! Oliver is a barkeeper. Baki ba? Mr. Barkeeper number 1. Ay! Tapos na po kaming kumain kagas kaya po. Ngayon, it's the right time na ito na. Sabi ng parents ko,
pwede daw siyang mag-start up, pwede daw to siya mag-stay hanggang 12 hours, pero dapat hindi siya i-turn off. Kasi once na i-turn off mo to, mag-ano na siya, magiging tubig, alam mo yun, hindi na siya kailangan lang siya paggalawin lang siya na paggalawin, then magiging ganito lang siya palagi until 12 hours, okay? Tapos kapag once na ma-turn off mo siya, hindi na siya gumagalaw-galaw, maging tubig na siya. So, itapon mo na lang siya. Kasi po, mawala na yung lasa niya. So ngayon, kung gusto po pumunta dito, hali kayo, bigyan ko kayo. You don't need to go to mall ha, na para mag-arte, no? Kasi ako ba, parang lang ako dito na-amaze ako. So, iniisip ko ba, sana, Lord, I hope in the future, ang pera ay hindi na problema para sa akin, like for them, na kung anong gusto nilang bilhin agad na, they don't need to plan, they don't need to wala nang problema para sa pera, pag meron silang gustong bilhin. Sana ganun din ako in the near future na if I want that, I want to buy it right now. Pero ngayon, hindi pa ngayon. If I want that, close your eyes. Don't buy it. You don't have money, Oli. No, alam mo yung ganun ka, guys? So, kasi sila ng mga parents ko, marami mas na ma-experience. Bata ba sila guys, nagtatrabaho na. Sabi ni Dad Egbert, ano pa lang siya, 12 years old, nagtatrabaho na siya. Si Dad Uwe, parang 15 nata, late siya si Dad Uwe, nagtrabaho, 15. Si Dad Egbert kasi 12. Kasi, ang mga bata kasi dito, ang mga parents, pinaano yung mga anak nila, like, ganyang mga edad, pinapatrain na, maghanap buhay na, while studying kasi po, kasi yung pera naman na nila, yung may pera sila, para naman for example, para sa kanilang abitur, para sa kanilang university, mag-study sila, or sa kanilang driver's license, kasi mga anak dito, hindi sila masyadong, at culture din ng mga European or German na hindi umaasa ang mga anak sa mga parents. Kaya bata pa sila, natuto na silang magbanat ng buto, di ba? Kaninong buto yung binabanat nila. So, ayun, kaka-amaze, no? Pero, ang maganda lang dito, kasi ang mga bata, while nagtatrabaho sila, hindi nila pinabayaan yung pag-aaral nila. Yun ang priority talaga nila, yung pag-aaral. Kahit ano man mangyayari, pag-aaral ang priority. Pero yung pagtatrabaho ng mga guys, like mga 2 hours lang, 1 hour lang, like, for yung pang-pastime, at the same time, meron ka pang pera, di ba? At saka may matutunan ka pa. Maganda kasi pag matrabaho ka sa field, may matutunan ka. At the same time, marami ka makilala mga tao. Oo. Kaya kapag mga bata ito magtatrabaho, like for 12 years old, 13 years old, mga madalas na nagtatrabaho na ganyan, yung naghatid ng mga newspapers sa mga bahay-bahay. Dito, may makikita ko mga bata dito, yung mga ganyang edad, bitbit siya tunong ng yung trolley. Maglagay siya ng mga newspapers sa bahay-bahay, sa mga box. Dito sa bahay, nilalagay niyan. Everyday yan siya. Mga hapon, after school niya, maglagay siya. Ganyan si Dad Egbert daw dati. Dati Oliver, ganyan ako, magbabike ako. Kasi ko yung mga Si Dad Egbert, Uwe naman, anong ginawa ni Dad Uwe sa una? Sabi ni Dad Uwe pala, hindi pala siya yung bata-bata pa siya, hindi siya nagtrabaho talaga ng ganyan daw kasi pinapaaral lang siya. Strict ang parents. Oo. Kasi, yung pag-aaral kasi Dad Uwe dati, ang parents niya yung nagagastos talaga din. Parents niya, sabi niya, huwag kang magtrabaho, mag-aral ka lang. Sinabihan siya, huwag kang magtrabaho dyan, mag-aral ka. Pag butihin mo yung pag-aaral mo, tapusin mo yan. Diba? O di nagalit, nag-aral siya, hindi siya Later on na siya mga 18 years old, 19, doon siya nagsa-start na nagtatrabaho na ng manager while studying sa university dyan sa Siegen naman siya nag-aral dati sa university sa Siegen. Kapag sinasabi mo dito na university ka nag-aaral sa Germany, Diyos ko, ang pera ka guys, ang mahal. Kasi pag mag-aaral ka university dito, hindi siya libre. Sa university naman yan, no. Hindi siya libre. Ikaw talaga magbayad niyan lahat. Unlike sa Ausbildung, yung ginagawa ko yung dati, nag-aaral ako at the same time nagtatrabaho, ako ang binabayaran ng company. So, ang company naman, nagbabayad konti doon sa school. Hindi ako mismo. Parang mayroon lang sa binibigay doon na like for 1 year, may bibigay sila, ganun.
Kasi Ausbildung yun, apprenticeship siya. Tinatawag na sa hotel management yung ako. Kapag sa university ka talaga mag-aaral, sa iyo lahat, ikaw lahat. Apartment mo, pagkain mo, tuition mo doon. Ang tuition, Diyos ko. Kung mahal ang tuition sa atin guys, mas triple dito, di ba? Alam nyo naman yan. So ngayon, magkain, inumin na namin to yun. Inumin namin yun guys. Alam mo, naamis ako sa'yo. Gusto mo, dalhin kita sa Pilipinas. Tsaka, maraming maano doon, ma-enjoy. Lalo naman pamangkin ko. Pamangkin ko, ma-enjoy siguro nito guys, no? I love my pamangkin pa naman. Gusto ko silang i-spoil. Kasi hindi ako ni-spoil, mga kapatid ko dati. Ngayon, ang pamangkin ko i-spoil.